Magandang araw, ako si Elami Birhador at ang video ito ay aking ipapaliwanag ang proseso ng pagtuturo at pagtataya sa makrong kasanayan ng pasalita. Ayon sa pananaliksik ni Beneflor at Villanueva noong 2018, ang kasanayang pasalita ay isa sa mga pangunahing kasanayan ng wika na tumutulong sa mga mag-aaral upang malinang ang kakayahan sa pagpapahayag ng ideya, damdamin, at opinyon sa paraang malinaw at epektibo. Layunin ng guro na mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral na magsalita ng may kumpiyansa, wastong gramatika at tamang pagbigkas. Ngayon, ating tatalakayin ang konsepto ng kasanayang pasalita. Ayon sa pananaliksik ni Magno noong 2019, ang kasanayang pasalita ay tumutukoy sa kakayahan ng magpahayag gamit ang wika sa paraan na maayos, malinaw at lohikal na pagkakasunod ng ideya. Ito ay hindi lamang simpleng pagsasalita, kundi sining ng epektibong komunikasyon na nagpapakita ng pag-unawa at pagkikipag-ugnayan sa kapwa. So, dumako naman tayo sa mga proseso ng pagtuturo ng pasalita. So, batay ito sa CHED 2021. So, unang proseso ay paghahanda o pre-speaking stage. Pinapakilala ng guro ang paksa at layunin ng gawain. Halimbawa, kapag ang paksa ay pagbibigay ng opinyon, maaaring magtanong ang guro na ano ang masasabi niyo tungkol sa paggamit ng cellphone sa klase. So, pangalawa ay ang aktual na pagsasalita o while speaking stage. Pinagsasagawa ang mga mag-aaral ng iba't ibang speaking activity tulad ng talakayan o oral discussion, role play o dialogue, oral report o speech presentation. So, dito mahuhubog ang fluence, pronunciation at confidence ng mga mag-aaral. So, ang huli ay ang pagwawasto at pagsusuri o post-speaking stage. Pagkatapos ng mga gawain, nagbibigay ng feedback ang guro tungkol sa nilalaman, paraan ng pagsasalita at paggamit ng wika upang mapabuti pa ang kakayahan ng mga mag-aaral. So, mga paraan ng pagtataya sa pasalita. So, ayon kina Beneflor at Villanueva noong 2018, malaga ang pagtataya ng kasanayang pasalita sa paggamit ng rubrics upang masukat at ang iba't ibang aspekto ng pagsasalita tulad ng table. So, aspekto at paglalarawan. So, unang aspekto ang kalinawan ng pananalita. Maayos at malinaw ba ang pagsasalita? So, sunod ay ang fluency at daloy. Maganda ba ang takbo ng ideya? Sunod ang nilalaman. May saysay ba at organisado ba ang mensahe? Ang huling aspekto ay ang kumpiyansa at bigat. May tiwala ba sa sarili ang tama ang pagbigkas? So, isa yan sa halimbawa ng rubric sa pagtataya sa pagsasalita. So, halimbawa ng mga pagtataya ay ang oral recitation, role-playing, speech delivery, debate at storytelling. Kabuuan ng video ay ang pagtuturo at pagtataya ng kasanayang pasalita ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mag-aaral na magpahayag ng ideya na malinaw, lohikal at may kumpiyansa. So, ayon kay Beneflor at Villanueva noong 2018, ang mahusay na guro ay nakapagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magsalita ng malaya at epektibo. Sa pamamagitan ng tamang proseso, ang guro ay nakatutulong sa paghubog ng mga kabesang tagapagsalita at leader sa hinaharap. Maraming salamat po sa